Ito na yung pinakaiintay ko, ang maglibot ng walang plano. Pero bago ko simulan ng kwentong ito, hayaan niyo muna na magpakilala ako. Ako nga pala si Mr. Isang hamak na gwapo sa mata lang ng asawa ko. At dahil wala akong magawa, ay nagyaya akong lumabas. Kasi nararamdaman ko na naman ang dragon na sa aking tiyan ay nagpupumiglas. At maya-maya nga sa daan ay may nakita ng mga pagkain ng dragon sa tiyan na sinong di matatakam sa mga turo-turo. Kaya talagang ako'y excited na. Alam kong ikaw na nanonood ay nahihili. At alam kong magyaya bukas o isang araw na kumain din ng karne. Kaya naman pagkababa ko ay agad-agad nagsabi na ate pabili. Nakakamiss tuloy yung mga panahong pumapasok pa. Hindi ko namimiss ang subjects ha. Nakakamiss na pagkalabas mo'y kainan na. Naaalala ko nung mga kumakain sa karinderya. Mo-order ng sisig o kaya inihaw na liempo tapos ginataang langka. Tapos pagkakain kahit busog na busog, makikita ang maraming turo-turo. Tapos bibili pero iisa. Kasi ang pera ay nakabudget pa. Kaya ngayon talagang sinusulit ko. At dahil sa sobrang sulit ay hindi ko na natatanong kung magkano. Kaya pagkakain at sa huli nagtanong kung magkano ang presyo ay talagang nagugulat ako. Pero okay lang, understandable naman. Kasi talagang ang presyo ng lahat ay talagang nag-aangatan. Na hindi ko alam kung bakit hindi natin mapigilan. Kaya lagi na lang tayong pikit mata sa pagbili. Kasi pag hindi ka bumili ay gutom. Kaya wag nang magulat ha. After nga nito ay pumunta ako dito sa paborito kong siomay dati. Na dating pagkalabas ng trabaho ay hindi mag-aatubili at dito dediretso. Naalala ko dati 10 lang ito. Kaya lagi nagtatabi ng 2-5 piso. At sa hapon ay ibibili ng toro-toro. Lambot ay siya di turo-turo. Ito ang aking laging routine bago umuwi. Nakakatakam kasi talaga dito yung sauce. Mapapailing ka na lang sa sobrang linamnam. Sa sobrang anghang. Siguro yung mura ang sili. Akala ko nagmamahal lahat. Pero talagang sulit, napakasarap. Samahan mo pa ng gulaman. Ay, talagang ayos. Wala akong maisip na rhyme eh. Pagdaan namin sa isang street, ay si Mrs. naman ang napaibig. Napaibig sa akin. Sa akin mahilig kasi siya sa nilagang mais. Ako na may hinding-hindi kasi nakakatamad maghimay. Ayaw na ayaw kasi talagang nakakangalay sa kamay. After nga nun, wala na kami mapuntahan. At kami sa bayan talagang naglibot na lang. Ito yung masarap sa Pilipinas. Yung lalabas ka ng gabi na walang kaplano-plano. Ayun pala, pagbalik mo'y busog ang tiyan mo. Butas din ang bulsa mo. Kaya minsan talaga kapag nagke-crave ako, sa Dubai ay bibili ng fishball at saka kikiam. Sa halip na karne ay iyon ang iuulam. Talaga naman kasing nakakataka. Kung pwede lang talagang hindi mo trabaho yung puro kain lang. Ay talagang sarap buhay. Hindi ako nagre-reklamo ha. At thankful ako na ako'y may trabaho. Maya-maya nga habang pauwi, nakakita kami ng balot na kailangan ko pampatigas ng tuhod. Alam niyo na kung bakit. Para sa bahay, ako'y makapagwalis ng ayos. So, alam ko nang iniisip mo. Tinake out na nga lang pala namin. Kasi sa aming tiyan ay wala na talagang paglalagyan. Itatabi ng konti tapos maya-maya naman. Patakawan na yan. Sa wakas, nakarating na kami dito sa amin. Talagang sobrang happy, akin ang aaminin. Kaya ikaw lumabas at magtakaw na rin. Salamat ulit sa muling pagsama at muling magkita-kita sa susunod na kabanata. At baka ang page ay ma-follow pa ha. Paalam mga holop. See you. Shoo!